Hello mga mi, ngayong araw nga ay samahan niyo ako para magluto ng ginataang alimasag na may sitaw. So ngayon, igisa lang muna natin yung mga kailangan, yung gaya ng bawang, sibuyas, luya. O pinagsabay-sabay ko na yan mga mi para sa ganon, hindi na kailangan tanungin pa kung ano ang nauna, kung sibuyas ba, bawang o luya. So ngayon, pinagsabay-sabay na natin para sa ganon, sabay-sabay na din magiging brown yan bago natin ilagay yung alimasag para sa ganun amoy yung aroma ng mga ingredients. So ganyan, ilagay na natin yung alimasag dyan mga mi para sa ganun imekos-mekos na lang natin at para makapagluto na tayo ng pagkain ng anak ko. So ganyan mga mi, kailangan natin ihalo-halo ng mabuti yan mga mi para sa ganun ay pantay-pantay yung mga pagkaluto. Kasi mga mi, kung hindi naman natin yan kasi ihalo-halo lagi is yung may tendency na yung iba hindi pa luto at saka yung iba luto na. Pangit naman yung ganun mga mi, baka mamaya ay magkasakit yung mga tiyan ng mga anak natin. So ganyan din mga mi, nilagay ko na yung sitaw para sa ganun sabay silang lumambot yung sa mga alimasag kasi yung mga alimasag is makakapal yung mga yung shell niya para sabay na sila ng sitaw na lumambot. Tapos kailangan ko ihalo-halo lagi. Tapos yan, takpan muna natin para sa ganun hintayin natin kumulo yung tubig na para maluto yung sitaw, maluto din yung alimasag. Tapos ganyan, kailangan natin ihalo-halo lagi mga mi kasi para pantay-pantay yung pagkaluto ng lalong-lalo na yung alimasag kasi syempre hindi naman natin alam kung pantay-pantay na yung pagkaluto niya, kaya kailangan halo-halo natin lagi para sa ganun yung nasa ilalim luto na, baka mamaya yung nasa ibabaw hilaw pa. Syempre hindi lang naman tayo ang kakain dyan mga mi, syempre yung mga anak natin lalong-lalo na yung anak ko kay gustong-gusto yan. So pag alam nyo mga mi na malambot na yung sitaw at luto na yung alimasag, ilagay nyo na din yung gata. O yun, binili ko lang yan, isang nyog lang yan mga mi. So konti yung lang binili ko, yung medyo malaking nyog na para sa ganun creamy din yung niluluto natin. Tapos ganyan mga mi, ihalo lang natin konti tapos hintayin nating mag-simmer yung yung gata. Pakuluan natin hanggang sa makuha natin yung tamang luto ng alimasag at saka yung sitaw. Tapos syempre lagyan din natin ng pampalasa yan mga mi. Alangan naman yun lang. Syempre lagyan natin ng pampalasa para sa ganun mas masarap. Lagyan natin ng kung ano yung gusto nyong pampalasa mga mi, ganyan sa akin yung lang, tapos yung asin o syempre yung magic sarap, syempre lagyan natin ng ganun. Konting asin lang ang nilalagay ko dyan may mga mi pag ginataan kasi yung gata diba may malinamnam na yun, so konting asin lang para sa ganun hindi niya sirain yung pagkalinamnam ng gata. So ganyan lang mga mi, kailangan lagi yung binabaliktad yung alimasag para sa ganun is pantay-pantay yung pagkaluto ng alimasag. Tapos ganyan, hintayin nyo lang kumulo. Kailangan kumulo din kasi mga miyo gata natin kasi para hindi mabilis masira, lalong-lalo na ngayon na sobrang init. Tapos ganyan mga miyo, may konting pusit kami, so hinalo ko na din dyan para sa ganun is hindi naman sayang. So ganyan mga miyo, kailangan pakuluan yung gata para sa ganon is hindi magkasakit yung mga tiyan ng mga anak natin kasi baka mamaya hilaw yung yung hindi rin napakuluan yung gata is may tendency din na sasakit yung tiyan ng mga bata. Tapos kailangan din i-make sure na lutong-luto yung alimasag mga mi para sa ganon is kahit nasarapan yung kain nila is walang epekto doon sa tiyan nila. So yan mga mi, malapit na yan maluto. Tapos tinitignan ko yung pusit kung okay na ba siya kasi ang pusit naman mga mi, kung nilagay mo na yan napakuluan na is bilis lang maluto yung pusit. So ayan na mga mi, maluluto na yan. So kumuha na kayo ng
bahaw nyo dyan at kumain na tayo. Thank you for watching. Bye-bye!